Hello guys, magandang umaga po. Mga kadahilanan kung bakit ang mga babaeng asawa ay magsipag-abroad. Una, pang-ekonomiya, pangangailangan, magaang trabaho sa ibang bansa. Ang isang babae upang magbigay ng mas magandang kinabukasan sa pamilya niya. Ito ay ang isang paraan upang mapalaki ang kanilang kita at maibsan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Pangalawa, mas mataas ang sahod kasi sa labas ng bansa kung ikumpara sa Pilipinas. Mas mataas talaga kasi abroad yun. For example, ang sahod sa Pilipinas bilang katulong is 5,000. Samantala, kung sa abroad naman ay aabot naman ng 20,000 hanggang 25,000. Kaya iyon ang dahilan kung bakit magsipag-abroad ang mga babae may asawa. Ito ay nagbigay ng magandang oportunidad sa pag-angat ng buhay sa kanilang pamilya. At ang pangatlong kadahilanan, pagkakaroon ng mas magandang trabaho ang available kaysa Pilipinas. Ito ay maaring magbigay ng magandang career advancement, development sa kanilang profesyon. Pang-apat, para sa kinabukasan sa kanilang mga anak, ang pagtrabaho sa ibang bansa ay maaring nagbigay ng mas magandang edukasyon at kinabukasan sa kanilang mga anak. Kaya ito ang isa pang paraan upang maglaan ng mas magandang buhay para sa kanilang pamilya. At ang panglimang kadahilanan, personal na pag-unlad. Para sa ilang babae, sa ibang babae, ang pagtatrabaho sa ibang bansa, isang pagkakataon para sa personal na pag-unlad at paglago sa kanilang karanasan at kaalaman. At ang ika-anim na kadahilanan, upang matupad ang kanilang pangarap. O diba? Maaring ang pag-abroad ay isang paraan para sa mga babae upang matupad ang kanilang mga pangarap. Maaring sa abroad ay isang paraan para sa mga babae upang matupad ang kanilang pangarap tulad ng pagbili ng bahay at magkakaroon ng puhunan para sa negosyo. Ang mga dahilan na ito ay nagpapakita sa iba't ibang pangangailangan at layunin sa bawat pamilya at individual na babae nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming lumalabas sa bansa para magtrabaho. Pero batay sa kanilang goal, nagagawin lang puhunan sa negosyo. Hindi yung doon comfort zone na ilang taon or mapapahaba. So kailangan din na disiplina sa paggasta ng pera para hindi matagalan ang pag-abroad. Kaya guys, para po sa mga kapwa ko OFW ngayon, kung nag-a-abroad para magkaroon tayo ng puhunan, konting disiplina sa paggastos. Kung mataas ang sahod ninyo, kailangan hatiin, isi-savings at ang paggasto para magkaroon tayo ng puhunan pag-uwi, magkaroon tayo ng negosyo para makasama ang buong pamilya sa hanap buhay. Yan po ang magandang goal, hindi yung comfort zone na ilang taon ay nagtatrabaho pa rin. Mas mainam din yung magnegosyo dahil kayo na po ang may-ari, kayo na po ang amo at hindi na po kayo nangangamuhan. Yun ang tamang purpose ng buhay. Kaya tayo nagtatrabaho sa ibang bansa.